Hello. Hello po, Papa Jack. Hi, good morning. Good morning po. Good morning po. Salamat po sa tawag. Good morning po. Yan. What's your name? Nag-minute niyo po ako. Sobrang overmode ka. Nakasubo ba yung telepono sa'yo? Yes po ba? Parang overmode eh. Ako mo? Naka-headset ka ba o naka earphones po? Handheld po. Handheld. Okay. Sige, let me check Opo. something. Baka kaya kong i-adjust dito, ma'am. Sobrang lakas eh. Pero gusto ko naman na malakas. Anyways, hello. Hello po, Papa Jack. Yan. Good morning. What's your name? Ano po? Ann. So that's A-N-N-E. Opo. Ilang taon ka na, Ann? 49 po, Papa. 49? Opo. Calling from where? Singapore po. Singapore. Opo. Matagal ka na dyan? Opo, 26 years. 26 years. Ang tagal na. Opo, tagal na nga po. Okay. Tagal mo na Hindi nandyan. na po uuwi. Dito na po. Citizen ka na ng Singapore. Pag ganun ba yun? Hindi pa po. Pero, dito po kasi nakapag-asawa na po yung anak ko. So, parang dito na po kami. Ano po? Sorry. Ma'am, yung telepono ba? Oo, pwede ilayo mo. Nakapag-asawa po kasi yung anak ko dito. Nakapag-asawa yung Kaya anak po, mo. Opo, dito. Kaya dito na po kami. So, Dito. okay. Okay po. Sige. Ikaw may asawa ka na dyan o wala naman po? Wala po. Hmm, Ako. okay. Anong ginagawa mo? Anong trabaho mo dyan, Ann? Bali po nag-caregiver po ako. Ma'am, sorry ha. Sobrang Caregiver po ako, Papa Jack. caregiver. Okay. Opo, caregiver po ako. Wala kang pasok ngayon? Hindi na may shift po. Pero, nag-uwi na. Ma'am, sorry. I'm only catching 30% of what you're saying. Okay po. Saglit po. Ayusin natin. Opo, parang hindi ko alam. Po? Yung Hello po? yung telepono parang nakasubo Okay talaga na? sa'yo. Po? Okay na po? Okay na? Ayan, pwede palang ganyan. Sorry po. Kasi medyo malapit sila. Oo. Isa na po. Kanina po nag-shift po. Ano po ulit? Umuwi na po ako na 5. Kanina po nagtrabaho po ako, tapos nakaka-uwi na po. Okay. Mga 8. Umuwi na ako ng 8. So may asawa ka ba dyan or single ka po? Wala po, Papa Jack. Wala po. So yung anak mo lang ang naandyan? Opo, hindi po siya nagtatrabaho after niya mag-graduate. Dinala ko po siya dito, tapos dito na siya nagtrabaho hanggang dito na rin sinakahanap ng mapapangasawa niya. So last year, kinasal na po siya rito. So, andito na po kami. Pag ganyan ba, ano po siya, citizen na, ganon? Bali po, opo, kasi siya parang long term, din kasi kasuhin nila yung certificate ng, nila, ng PR nila. Then, pag okay na dito, okay na siya, PR na siya dito. So, pwede na niya kami ma-under po. Maano? Pwede niya na po akong ma-under sa kanila. Okay, sige. Para mag-ano na po. Pero meron ako, hindi po ako nakatira sa kanila. Kumbaga, meron akong sariling tinitirahan. Mag-isa ka lang? Opo, mag-isa lang po ako. Okay. Opo. Okay po. Bakit po tayo magkausap ngayon? Kasi po ako naguguluhan po ako. Bakit? Paano ko pa umpisahan? Bali po ganito po kasi yung nangyari.
ano po kasi ako, kumbaga parang umpisa po nung nabuntis ako, parang sa anak ko, parang ako yung ayoko ng gusto ko yung kapwa ko. Yung gusto ko yung ano, yung kapareho kong babae. Oh, okay. Kailan mo pa naramdaman So, na bisexual ka or maybe you are a lesbian? hmm, ano po, siguro mga, kasi siguro po nung high school po kasi ako, mga kasama ko kasi mga lesbian. Mm. Hindi ko alam kung na nadala lang ba ako ano, pero nung high school pa ako, umpisa nung high school pa ako, hindi ko naman ligawin talaga ako ng mga gano'n. Pero Ah, sinabi ko sa sarili ko na di ako papatol kasi pareho kaming babae, sabi kong mm. gano'n. Hanggang meron akong best friend nung high school, Okay. hmm, tinulungan ko siya pumunta dito. Pero nung nasa high school kami niyan, nagsabi siya sa'kin na may gusto po siya sa'kin. So, Mm. wala na sa'kin yun kasi siyempre nabuntis nga ako kasi ano, nung pumunta na ako ng Manila ta's medyo napariwara yung buhay ko dun Mhm. hanggang nabuntis po ako. Ta's nung sabi ko pupunta ako ng Singapore, magtrabaho ako. Okay. Tapos, nagpatulong po siya sa'kin, sabi niya, "Punta ako ng Singapore, tulungan mo ako." So, Yan tinulungan yung ko high school friend mo, tama? opo, opo. Ta's tinulungan ko po siya pumunta dito. Babae, lalaki yan? Lesbian po, Lesbian. Wala naman kayong relasyon opo. yan? Wala po, magkaibigan lang po Okay, kami okay, no'n. okay, okay, okay. Tapos Mm. nung pumunta po ako dito, tinulungan ko siya, nung okey naman nagkaroon siya ng partner niya. So, Mm. sa'kin naman focus ako sa anak ko. Mm. Hanggang sa yung babae umalis, pumunta ng Spain. Okay. So, hindi niya ako kinikita nun kasi sabi niya meron na siyang partner, nagseselos yung babae sa'kin even though sabi niya magkaibigan lang kami, nagseselos yung babae. So, nirerespeto niya na hindi niya ako kikitain kahit best friend niya ako. Ta's nung pumunta yung babae sa Spain kasi nagkaroon siya ng opportunity na magtrabaho dun. So, nung nandun na yung babae, nagtataka ako na lagi na niya akong sinasama, "Sama tayo dito, sama tayo dun." Ako naman as a friend, "Okey, go." Sabi ko nga. Hanggang na one day na tumawag yung babae, sabi ng babae narinig ko kasi naka-loudspeak, "Bakit parang di ka na nag-I love you sa'kin, malamig na kayo makipag-usap sa'kin, nandiyan ba siya?" Sabing gano'n. Sabi ko, "Sino kaya tinutukoy nun?" Sabi kong gano'n. Sabi niya, "Oo, nandito siya." Ta's umiiyak na yung babae, mini-message ako, sabi ko, "Hindi ko alam 'yan, hindi ko siya kilala." Sabi ko hindi ko siya wala kaming relasyon, sabi ko. Pero Papa Jack, hindi po ito yung ano ko, yung problema ko talaga. Pero ibigay ko lang sa yung ano, yung part ng story na 'to. Okay. Kasi po, hanggang to make a story short, hindi ko rin alam kung bakit ako nahulog sa kanya. Nagkaroon kami ng relationship hanggang 15 years. 15 years po kami. Tapos nung umuwi siya sa Pinas para So, mag-for wait good. lang, naghiwalay sila nung girl? Opo, naghiwalay sila ng girl tapos nagmakaawa yung babae sa'kin na, "Iwanan mo siya." Sabi ko, hindi ko naman siya partner, sabi kong Mm. gano'n. Pero itong lesbian sinasabi niya na ayaw na niya dun sa babae hanggang gusto niya magpakamatay sa Spain. So, Pero wait lang, paano ko ano na po yun eh, that's 15 years ago, di ba? opo, 15 years So, naging ago. kayo na. It doesn't matter the Opo, circumstances kasi 15 years na yan eh. mm, So, naging kayo ng opo, 15 years. Oh, what happened? opo. Ano po, Papa Jack, wala kaming problema, as in siguro normal lang sa relasyon na mag-away-away konti, pero Hmm. walang third party or anything. Hanggang na umuwi po siya ng 1 year na yun umuwi siya, sabi niya lagi naman siya umuwi, pero yung last na uwi niya, sabi niya sa'kin ano na, mag-reunion daw sila ng kaklase nila. Sabi ko, "Okey, punta ka, maganda yan kasi at least makikita mo, 'di ba?" Mm. Ta's yung pumunta siya dun, pagbalik niya medyo iba na siya. Tapos hanggang na kasi open naman kami sa phone, eh. Sabi ko, "Kailangan ko yung phone mo kasi bakit yung phone ko hindi ko mahanap yung
contact ni ganito ganon. Nung nakita ko, bakit siya may message na deleted message doon sa may WhatsApp, pangalan ng babae. Nako. Kinumpronta ko siya, sabi ko, nagkita ba kayo? Sabi niya, oo. Bakit di mo sinabi sa akin? Kung sasabihin ko sa'yo, magagalit ka, di ba? Sabi ko, natural yun. Pero kung sinabi mo sa akin, dahil magkaibigan naman kayo, natapas na yun, wala na sa akin yun. Pero ex mo yun eh, sabi ko sa kanya. Tapos, yun na umpisa, Papa Jack, nagkaroon na ng hindi na maganda. Yung trust ko, pag hindi na niya ako tinatawagan, na late na, nagagalit na ako. Sinong kausap mo? Yung nagiging ako, yung parang hindi ko alam, nagiging parang bantahera na kumbaga ng bakit nasaan ka, bakit di mo ako tinatawagan, off duty na ako, bakit wala ka pa rin, yung ganun. Parang napaparinig ako noon. Hanggang sasabi niya mag-for good daw siya. Tapos 1 week pa lang, Papa Jack, hinatid ko pa siya sa airport, nagdispedita pa kami. Okay kami, walang problema. Pagdating ng Pilipinas, 1 week, hiniwalay na niya ako. In 15 years, ganun nangyari. Bumalik siya doon sa ex niya kasi sabi niya sa akin yung buhay daw ng ex niya, yung husband daw niya. Hindi daw naging sa kanya, kaya yung marriage life niya parang hindi tama. Kaya nagbalikan sila dalawa ng ex ko. Ang sakit-sakit noon kasi sabi niya sa akin, pag ginawagan ko, nagmakawa ako, tapos nagkasakit pa ako dito sa Singapore, Papa Jack. Okay. Muntik na akong magpakamatay. Inuwian ko siya sa Pinas. Hanggang na sabi ko, hindi ako titigil hanggat wala akong proof. Pag nakuha ko yung proof, titigil na talaga ako, sabi ko sa sarili ko. Yun, pumunta ko sa bahay nila, hinakaw ko yung phone niya, Papa Jack. Okay. Hinakaw ko yung phone niya. Inuwi ko yung phone niya. Tapos tinignan ko yung mga message nung nakita ko lahat. Screenshot lahat. Tapos tsaka ko siya kinumpronta. Tapos sabi ko sa sarili ko, wala na. Pagbalik ko ng Singapore, sabi ko, magbabago na ako. Itutuwid ko yung buhay ko kahit masakit. At tanggapin ko. Kasi lagi niya sinasabi sa akin, respetuhin mo yung decision ko at respetuhin mo yung sarili mo na wala. Ayoko na sa'yo. Alam mo yung ganong word na marinig mo in 15 years. Ganun. Tapos, after nun, nag-iwalay kami ng February. Last Tapos, year? Ano pa siya, 20, bago mag-COVID, Papa Jack. Okay, 2019. Oo, 2018. yun na yung past. Past yun. Tapos nung bumalik ako dito umuwi ako ng May. Bumalik ako dito. Meron akong Chinese na na kaibigan. Tapos lagi niya ako kinakamusta, ganun. Rin pala siya, Papa Jack. Lesbian din siya. Okay. Tapos, lagi kami lumalabas kasi gusto daw niya na maging okay kami. Maging okay ako dahil alam niya galing ako sa breakup. Ganyan. Hindi ko rin naman alam, Papa Jack, na pagdating ng mga April pagka next year, naging kami naman, Papa Jack. Okay. Pero hindi kami nagtagal kasi Last year naging kayo? Opo. Pinay din? Hindi. Pinay? No. Hindi po, Papa Jack. Chinese siya. Chinese Malaysian siya. Pero that was 2019. Naging kami. Tapos nung Papa Jack, nung naging kami, 1 year lang kami. Naghiwalay kami dahil nga devoted po siya ng Christian. Kaya hindi kami naging magkatuluyan. Okay. So, ito po yung kwento ko na ngayon na naguguluhan ako. Dahil that time, Papa Jack, kasi naguguluhan ako. So, nagsuscroll ako ng Facebook ko. Nakita ko tong lesbian world. Hindi ko alam bakit napasok naman ako doon. Tapos nung napasok ako doon, may nakita po akong nag-like lang naman ako doon. Tapos, nag-message sa akin, tinatawagan niya po ako, ganun. Pero hindi ako sumasagot kasi nakagaling ko nga lang po sa
sa breakup. Saka parang nadala na po ako sa mga gano'n. Pero hindi ko talaga siya inaasahan, Papa Jack, na lesbian din po siya pero nagtatrabaho siya sa Qatar. Mhm. Hanggang ngayon kami, since 2021 hanggang ngayon kami. Okay. Ngayon ang inaano ko kasi, Papa Jack, na LDR po kami ng 1 taon. Yung LDR na yun ng 1 taon, okay naman. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung paano i-handle yung relasyon ng LDR kasi first time ko magkaroon ng LDR. Pero sabi niya, itatry daw namin dalawa. Pinay yan, Pinay? Opo, sa Qatar po siya nagtatrabaho. Okay. Tapos alam mo ba, Papa Jack, na alam mo bang araw-araw yung parang nagme-message siya sa akin. Tapos nagpapadala siya ng mga yung mga regalo galing sa kanya, pagkain. So, parang sabi ko, parang okay naman to siya, mabait naman. Sabi ganun. Hanggang na one day, nagulat na lang ako, nag-picture siya. Hindi pa kami nagkikita niyan, Papa Jack. Nag-picture siya. Nakatato yung pangalan ko sa dibdib niya. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, gusto daw niya i-prove sa akin na mahal daw niya ako. From Qatar, nag-travel siya papunta dito para makasama ako. Okay. Nag-try siya maghanap ng trabaho dito, Papa Jack. Tapos nandito siya. Kasi iba yung hindi kayo magkasama kaysa magkasama kayo. Ganun. Doon ko nakita na yung pasensya niya masyadong maliksi. May time na naglakad lang kami, tapos sabi ko sa kanya, daan muna tayo doon, magpapagupit ka ng buhok o samahan kita. Galit na galit siya, tapos siya, pinagalitan niya. Hindi naman niya ako pinagalitan. Naghampas lang siya ng kamay niya, pa sabi niya, kaysa daw ako daw saktan niya, mas mabuti pa daw yung dingding, sabi niya, yung wall. Sabi ko, ha? Wala naman akong masamang ginawa sa kanya. Tapos, pa siya, bumalik siya doon nagstay siya dito ng 3 buwan. Okay. Hindi niya kaya yung trabaho dito, bumalik siya ng Qatar. Pero sabi niya sa akin, babalikan kita. Tapos after nung umalis siya, bumalik na naman siya dito. Tapos nag-propose siya sa akin, Papa Jack. Last year, bumalik siya, nag-propose siya sa akin. Tapos nung nag-propose siya sa akin, tinanggap ko naman yung proposal niya na maging kami. Okay. Pero alam mo yung Papa Jack na pag nagagalit kasi siya, nagmamura siya. Tapos yung lagi niya, pag nagalit siya sa akin, pag nag-away kami, halimbawa busy ako, hindi ako makasugot agad. Ano pinagsabi niya, sabi niya, diyan ka na lang, masaya ka sa kanya, ganyan. Diyan ka na lang, huwag ka nang sumunod dito sa akin. Tapos sabi niya na, May usapan ba kayo? Nasusunod ka doon? sinabi niya po sa akin na susunod ako doon. Umuo ka Sabi ba? ko sa kanya, nag-uupo ako, Papa Jack, kasi gusto ko rin naman makapagtrabaho doon sa Qatar. Pero ito na nga po, iniisip ko na susunod ba ako, worth it ba na sundan ko siya kasi pag nag-out na Papa Jack, wala naman akong kasalanan. Magpa-block yan siya, magpa-block, hindi niya ako kakausapin ng ilang araw. Tapos pag nagalit siya, ibalik mo yung binigay ko sa'yo, balik. Alam mo yung kanon? Yung sing-sing, ibalik mo yung dala mo yung dala. Alam mo yung kanon siya, Papa Jack. Ipag-aaway kami dalawa. Kasi bakit mag-aaway lang tayo, pag-usapan natin. Pero hindi mo dapat sabihin yung ganong bagay, solusyon mo hiwalay. Laging hiwalay, Papa Jack, yung solusyon niya. Wala siyang ibang solusyon kundi maghiwalay tayo. Ganun. Tapos sinasabi niya sa akin, pag hindi ka makapunta itong taon, wala na tayong dalawa. Sabi niya, sabi ko, alam mo lang ba, may trabaho ako dito, nag-oo ako sa'yo, napupunta ako, samo ko sa'yo, pero huwag mo naman ako bigyan ng pressure.
na kailangan ko pumunta sumunod. Nagsabi ako sa kanya pero binibigyan niya ako ng timing. Pag hindi ka pumunta dito, wala na tayo. Sabi niya. Pero pag nag-away kami Papa Jack, maghiwalay, gusto yun lagi iwalay, ibalik ito, balik yun. So, minsan, iniisip ko, mahal ko naman siya, pero kailangan ko sumunod doon. Paano kung one day, mag-iba yung isip niya, iwanan niya ako eh. Stable yung trabaho ko dito, saan ako pupulutin doon? Pero ayoko rin naman na mag-iwalay kami dalawa. Ayaw mo mag-iwalay kayo? Ako, ayoko rin naman na mag-iwalay kami. Puro ka parang reklamo sa ugali- kanya, tapos ayaw mag-iwalay kayo? Wala ka kaya sinabi mabuti tungkol sa kanya, ayaw pa rin mag-iwalay kayo? Sorry po, Papa Jack. Oh? Ano po, ulitin niyo po, please. Sorry po, hindi ko narinig. Sabi ko, ayaw mo mag-iwalay kayo, puro reklamo ka sa kanya? Hindi po, Papa Jack, kasi nga oo nga po. Iniisip ko na yun minsan, iniisip ko, hiwalayan ko na lang kaya kasi ganun iniisip. Pero nangingibabaw pa rin yung naramdaman ko sa kanya. Mahal ko naman yung tao, pero gusto ko naman sana na iwag siyang, yung ugali niya, hindi ko lang minsan maintindihan kung ano ugali meron siya. Tapos yung ayoko pa yung Papa Jack na ikukwento yung pag nag-away kami, sasabihin niya sa mga kaibigan niya na ganyan ako. Parang yung atin is atin lang. Bakit po sinasabi yung away doon? Siyempre pag nasira na ako sa kanila, anong tingin nila sa akin? Sa bagay, ikaw nga, tumawag ka sa, sa podcast eh. So, mas okay ka, no? Hindi pa pa dyan. Hingi ako ng advice, kaya ako tumawag. Paano kung siya, humingi din siya ng advice kaya sinabi niya sa friends niya? I mean, you Okay called, lang she told her friends, a handful of people, you called me and there are 2,600 plus almost 400, there are almost 4,000 people hearing the story. Papa Jack. So, paano po? Maghiwalay na kayo? Po? Yes. Bakit po, Papa Jack? Because he's not treating you okay. And you are aware of it. Hindi mo po, pero Papa Jack, ayoko naman sana mag-iwalay kami dalawa. Naging tuta ka na. Sabi mo po, hindi, ano po bang gagawin ko? Sana na magbago siya. Hindi naman siya yung... Hindi ka pwede mag-wish na magbago siya kung siya ayaw niya magbago. Wala kang ibang sinabi kundi kasamaan na ugali niya. Magagalitin. Diba, konting kibot, nagagalit sa'yo. Konting kibot, nanunumbat. Yung mga ibalik mo yung ganito. Yung mga yan, very valid yan mga yan. Alam mo, pag may mahal kang tao, kahit ano pang away ninyo, yung mga binigay mo ng panahon masaya ka, kaya mo binigay yun. Hindi mo dapat sinusumbat yun. Hindi nga po, Papa Jack, tapos sabihin pa niya sa akin, ibalik mo yun, bibigay ko yun sa nanay ko, ganyan. Lahat ng magkamit ko, ibalik mo. Walang matitira. Tapos yung mga gamit na binigay mo sa akin, hindi ko kailangan yan. Ganyan siya. Maghiwalay na kayo. Siya magsalit. Oh? Yes. Pero paano ko siya kakausapin, Papa Jack? Kasi nag-asa na talaga siyang susunod ako sa kanya. Sabi mo, look, ganito, hindi ka pwede sumunod doon and jeopardize your entire future tapos ganyan ka-unstable yung relasyon na meron ka. Ganito, listen carefully, Ann. Okay? Opo. Only a stupid person will tell you an advice na ituloy mo yan. Maghiwalay kayo. Pero, Papa Jack, paano ko sabihin sa kanya ng maayos? Kasi, alam ko naman na sinasabi niya lagi sa akin, dami na daw niyang sinugal sa akin, pinastusan niya daw ako. There you go. Ginawa naman niya yung kung masaya siya.
Di ba? Hindi niya pwede isumbat yun kung ginawa niya yun kasi masaya siya. Look, and this goes out to everyone. If you feel like you are becoming an investment to your partner, then you are not a partner. You are an investment. Hindi niya pwedeng isumbat sa yan kasi hindi kanya man investment. Kung pinuntahan ka niya ng Singapore dahil masaya siya, hindi yun para sa iyo. Of course, naging masaya ka. Pero para sa kanya yun. Kasi gusto kanya makita. Hindi niya pwedeng isumbat sa iyo yun. Hindi niya pwedeng sabihin na ibalik mo yan pag nag-aaway kayo. Tama ka dun eh. Yung halimbawa, pagpunta mo doon, pwede niyang gawin sa'yo lahat ng ginagawa niya. Sa Singapore nga na, ikaw taga dyan, ginaganon ka niya. Paano pa nagpunta ka pa doon? Yun nga po, Papa Jack. Isa pa, yung, alam mo yung, may trauma ako sa una kong relasyon. Tapos, parang, ayaw kong babalik na naman ako at meron akong stable job dito. Tapos, pupunta ako doon kasi yun lang ang mapapala ko. Yung isip ko, ano ba talagang dapat kong gawin? Nagpapray naman ako, bibigyan ako ng direksyon. Ituloy ko ba o hindi? Kasi, Hindi. piniprepare niya lahat ng mga visa ko. Kaya nga mga magsabi ka na as early as now. po. Magsabi Sabi ka niya na kasi as pag early hindi as daw now. ako pumunta ng Pajapoy, so hindi daw ako pumunta ng buwan ng December, wala na daw po kami. Sabi niya, Okay, ngayon pa lang. February, makipaghiwalay ka na. Parang hindi na mabot ng December. ano po ang pagkasabi ng mabuti para hindi naman Hindi po, ko parang alam. fair naman Hindi ko alam kung paano masasabihin sa kanya. po. Ikaw na nakakaalam yan. Kung anong pamamaraan para sabihin sa kanya. But if you're calling me to ask me advice whether magtutuloy ka sa relasyon na yan or hindi, the very clear and simple advice is cut it off. Ngayon, Ibabalik ko po ba? ibalik mo. Pag tinanong niya, ano may mga binababo niya, mga panty, ganon? Ha? Yung sing-sing po. Kasi yung yun lang ang ibabalik ko sa kanya. Ibalik mo. Ibalik mo. Ako. Ako. Ibalik mo. Mahal ko naman siya, Papa Jack, pero yung ugali niya, hindi ko gusto. Mahilig po siya magmura. Minsan minumura niya ako. Sinasabi niya sa akin na ang dami na daw niyang gusto sa akin. Hindi niya binigay sa akin. Hindi ko naman hiningi yun, pero pinapasalamatan ko naman dahil binigyan niya ako ng ganun. Pero mahal ko po siya, pero hindi ko gusto yung ugali niya. Saka Papa Jack, kung pumunta ako doon, mag-start over again ako, mag-anak ulit ako ng trabaho. Stable na yung trabaho ko dito, tapos nandito rin naman yung pamilya ko. That's why you're not going there. Tsaka isa pa, Papa Jack, hindi ko nasabi sa anak ko kasi parang hindi ako ready na sabihin sa kanya about sa kanya kasi dahil sa nakikita ko din na hindi siya nagbabago ng ugali niya. Kaya nililihim ko muna. Kaya hindi rin naman alam ng anak ko na pupunta ko ng Qatar.
naman, Papa Jack, okay naman siya, mabait naman siya. Pero mas more yung, halimbawa, hindi ako makapag-message sa kanya agad. Magsabi ako na sa trabaho ko, may trabaho ko. Big deal po sa kanya, Papa Jack. Especially yung mag-I love you siya, yung sasagot ka lang ng love you. Kasi yung big deal yun. Tapos yung nasabihin mo sa kanya na natanungin niya na saan ka, tapos sabihin ko, bahay lang. Tapos sabihin niya, ang lamig ng sagot mo. Nasaan ka ba? Nasa Antarctica? Yung, alam mo yung ganun, marami siyang big deal. Yung kailangan ingatan mo yung bawat sasabihin mo. Tapos, hindi ko maiwasan, nandito yung mga batchmate ko. Kasi sabihin niya sa akin, bakit ka makipagkita sa kanila? Paano kung kilala, magpipicture ka, tapos isend doon sa ex mo dati? Tapos hindi mo na ako nire-respeto. Sabi ko, ano naman yung pinagsasabi mo? Sabi ko sa kanya, ano naman nila isisend doon? Wala na kami noon, matagal na. Bakit kailangan mo bigyan ng big deal yan? Ang daming big deal, Papa Jack, na kailangan ingatan mo yung mga sinasabi mo. Kailangan, kailangan pag nagsagot ka sa kanya, hindi pwede yung malamig. Kailangan yung, pero minsan naman, Papa Jack, pagod ka na rin sa trabaho, diba? Kaya pagpunta ko ng trabaho, kailangan mag-picture ka pa, mag-selfie pa, para pag-send lang, para alam na nandun na ako sa trabaho ko. Alam naman yun na umuwi ako, kahit pagod na ako, tawag naman ako sa kanya. Minsan hindi na ako makatawag kasi nakatulog ako. Minsan pagod rin ako sa trabaho. Hindi ngayon naintindihan. Kailan ka makikipaghiwalay? Tatawag ko po siya bukas. Ano ulit yun? Tatawag po ako sa kanya bukas. Sabihin ko mag-usap po kami. Okay, good. Ano po kayang magpapadyak kami sa kanya? Ano na? Ano po kayang magandang sasabihin sa kanya? Hindi mo na para itanong sa akin kung ano nga sabihin mo at paano mo nga sabihin. Look, tinawagan mo ako because you want an answer to your question kung makikipaghiwalay ka o hindi. Very plain ang sagot ko. I do not need to explain this to you. Ikaw na nagkwento sa akin ng lahat ng pangit tungkol sa ugali niya. I will be stupid and it will be a disservice to you if I tell you na tumuloy ka pa dyan. You are ruining your future if you go on and be with her at umalis ka ng Singapore. Pero sana kung very promising yung ugali niya, hindi naman. Pero Papa Jack, sinasabi niya pag nagsama daw kaming dalawa, iba daw yung malayo at saka yung malapit. Iba daw yung ugali niya. Okay. Sabi niya sa akin, pero hindi ako naniwala kasi nung nandito nga siya, pag nagalit siya sa akin, hindi mo mapigitan. Tama. Tapos meron pa pala siyang binigay sa akin ng telepono. Balik mo rin. Kinukuha nga rin niya po. Yan, tama. Pero bakit kaya ganun pa Jack na pag binigay ng tao, babawiin? Hindi ko alam. Let's not try to answer questions that will be just as stupid to be answered. I don't know the answer. Bukas po, tatawagan ko po siya. Mm-hmm. Makipaghiwalay ka na. As soon as possible. Opo. Tignan mo ang sarili mo. Look at yourself. Yan ba ay
yan ba ay pagkatao ng taong nagmamahal? Ha? Opo. Yan, your status right now. Yan ba ay estado ng isang taong nagmamahal? Opo. Di ba? Tapos Papa Jack, pag nag-away kami yan, papatayan ka na lang ng telepono, bababaan ka na, tapos Tama na ate. Tama na. Okay na. Okay na, ha? Opo. Makipag-iwalay ka na, tapos tawagan mo ako ulit, ha? Opo. Opo, Papa Hindi Jack. ka na, bottom line is, hindi ka na masaya. Period. Tama mali. Opo. Hindi ka na masaya. Tama mali. Opo, Papa Jack. Hmm. Dahil sa ugali po niya. I will talk to you soon. Pag-iwalay na kayo. Okay? Opo, Papa Jack. Opo. Bukas po tatawag po ako sa kanya. You deserve better. Ayaw kitang payuhan kasi unang-una sa lahat, may pinagdaanan ka na. There's a part of our conversation that says, feeling mo baka wala ka na matagpuan ulit. Yun ang dating usapan natin. Kaya hirap na hirap kang iwanan siya kahit ang toxic na kasi baka wala na magmamahal sa'yo ulit. Tama mali? Yun nga po. That's a lie. Tama po. That is not true at all. And one more thing. Tigilan mo yung pagiging parang pa-victim ka lagi. Ha? Opo, Papa Jack. Halimbawa, yung kwento mo kanina, kala nyo hindi ako nakikinig, no? Na nagpunta ka sa lesbian world. Hindi ko naman po alam na napunta ako doon. Alam mo kung ba't nandun ka? Huwag ka magkwento na para bang hindi ko alam ba ang may nagtulak sa mga kamay ko, napindot ko po, may bumulong sa akin. Sabi po, nandun ka kasi gusto mong nandun ka. Kung sabihin na hindi ko alam eh. Yan ang problema sa'yo. No. Take accountability. Nandun ka kasi gusto mo yung... At walang masama doon. Eh kung doon ka makakahanap ng mga taong kagaya mo, if it piques your interest, same interest as you are, okay lang yon. Hindi mo kailangang i-deny sa sarili mo yon. Nga po. Oy, hello sa Forma ha. Forma.ph. Oy, okay ba tayo dyan, sir? Anyways, naintindihan mo. Opo. Diba? Na para bang kala mo lag kang pinipil, kala mo wala. Please, ganito have accountability with your own actions. Opo, Papa Jack. Alright? Opo. Mag-usap tayo ulit. Makipag-iwalay ka na dyan. Pag nasa relasyon ka, hindi ba dapat masaya ka? Tingnan mo, tsura mo. Lugmong ka. Yan ba ang estado ng taong nagmamahal? Diba? Falling in love is all about having a glimpse of heaven. Tandaan nyo to. If it starts feeling like hell, it's time to walk away. You understand? Kaya mo yan. Kaya mo yan, ha? I'm rooting for you. Make me proud. Ano mo yan? Ginaganyan-ganyan ka ng, di ba? Ginaganyan-ganyan ka niya. Hindi tama yan. Sumbat-sumbatan ka niya. Kala mo, ano ba? Pinakain ka ba niya? Ang buong buhay mo para ganyan-ganyanin ka? Ang mga binibigay niyo po. Binigay niya yung siya yung masaya doon. Binigay niya yon. Balik mo sa kanya. Ngat-ngatin niya. Okay? Opo. Alright. Kapag-iwalay ka na bukas, I might talk to you in the coming days again. Opo, Papa Jack. Alright. Sige. Salamat sa pagtawag. Salamat po. Salamat po. Thank you.
po.